Napakahalaga na tayo ay may mga plano sa buhay na nakaayon sa plano ng Diyos. Kasama at bahagi ang Diyos sa mga planong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, "Wala kayong alam, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila nag-uusap-usap sa templo, sila nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay life plan. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung gusto niyo po ng downloadable at advanced Word of the Day, please follow me on YouTube. Ito po ay ina-upload natin a day before ng araw na yon. Kaya please follow or subscribe sa ating YouTube channel at the same time sa ating Instagram. Mga kapatid, meron ka bang plano sa buhay? Ano yung plano mo sa buhay? Alam nyo, kapag pinag-usapan ang life plan, hindi ko makakalimutan isang batang biyato, si Blessed Carlo Acutis, na nagsabing ang life plan niya is to be closer to Jesus. Kahit sa batang edad, sa murang edad, ay meron na siyang plano sa buhay. You know, life plan is very important kasi yung plano natin sa buhay will determine our daily choices. Ano ba yung mga choices natin every day? So kapag may plano ka, you make it sure na yung daily choices, daily decisions are according to plan. Kaya nga para kay Blessed Carlo, dahil ang plano niya is to be closer to Jesus, so every day siya nagsisimba, tumatanggap ng komunyon, nagdadasal ng rosary, at siya ay nagtuturo ng kapwa niya kabataan as a way of becoming closer and closer to Jesus every single day. Kaya nga marapat na siya ay tawaging Beato and later on ay maging Santo Carlo, no?
Kaya nga, mga kapatid, magandang tingnan natin, what is your life plan? Kasi maikli lang yung buhay natin. Lahat tayo lilipas sa mundong ito. Kaya napakahalaga na pinaplano natin ang buhay natin at yung bawat araw na dumarating sa buhay natin is according to our life plan. Dito sa gospel, kakaiba nga lang ang plano. No? Dahil, of course, sino ba ang may mga plano rito? Ang Panginoon may plano. The mission of Jesus, siya ay pumarito sa atin, nagkatawang tao, at bahagi ng plano ng Diyos ay tubusin tayo, but higit pa doon ay yung ipahayag sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." So ang purpose ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay dahil mahal niya tayo. Secondary lang yung pagliligtas sa ating mga kasalanan, but primarily to show how He love us, no? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. That was the life plan. Kung paano tayo makakaunawa at paano natin maintindihan at paano natin mararanasan ang dakila at wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan ang plano ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not die but may have eternal life. Mga kapatid, hindi lang si Jesus ang may plano rito sa ating gospel. Yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, yung supposedly ay mga leaders of the Jewish society, meron ding plano. At ano yung plano nila? Patayin si Jesus. Imagine, di bali nang mapahamak ang isang tao kaysa mapahamak ang buong bansa. No? At ito yung plano nila. Every day, nagpaplano sila kung paano nila maipapapatay si Jesus. Kakaibang plano. Mga kapatid, tingnan natin sa buhay natin. What is your plan? Ang plano ba natin ay mabuhay sa atin si Jesus katulad ng sinasabi ni St. Paul, "It is no longer I who live, but Jesus lives in me." O katulad ng mga Hudyo na gustong patayin si Jesus. Sa buhay natin, binubuhay ba natin si Jesus? O sa buhay natin, pinapatay natin si Jesus? Alam niyo itong mga Hudyo, kahit na nakita na nila yung mga signs, narinig nila ang mga pangaral, no, ng ating Panginoon, at sila'y nabagabag, instead na sila'y matuwa dahil ito na yung palatandaan that the Messiah has come. Pero hindi nila tinanggap yun. Why? Sa halip naging threat si Jesus sa kanila. Naging threat sa kanilang posisyon, naging threat sa kanilang status sa buhay, naging threat sa kanilang security si Jesus. And that is why kahit na nandoon yung signs, mga palatandaan that Jesus is the Messiah, isinantabi nilang lahat yon. Binaliwala nilang lahat ng yon. Why? Dahil sa pag-iisip sa kanilang sarili. Kahit na nandun yung mga propesiya at sinasabi ng mga propeta na ito na ang Mesiyas, they rejected that idea. They planned to kill Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, pwedeng mangyari yan. Sa halip na tanggapin natin si Jesus, yung kanyang mga aral, yung kanyang mga halimbawa, yung kanyang mga patutuo, pwede nating patayin si Jesus sa ating buhay. At kasabay na mamamatay nito ay yung tunay na pananampalataya at siguradong pinagmumulan ng ating pag-asa. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma at papasok tayo sa mga mahal na araw, bukas ay linggo na ng palaspas. Pinapaalalahanan tayo. Tingnan natin yung ating life plan. Kasi ang plano ng Diyos, tubusin ka. Ang plano ng Diyos, mahalin ka. Ang tanong, plano mo ba na tanggapin ang katubusan? Plano mo ba na tanggapin ang pagmamahal na ito? Kasi kung wala sa plano mo ito, kahit na ito'y plano ng Diyos, mawawalang bisa at saysay ang lahat. Kinakailangan ng ating participation. Kinakailangan ng ating pagtanggap. Yung plano natin, kinakailangan bahagi ng plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos, kinakailangan bahagi ng plano natin. Kaya magandang tanong, nasaan ang Diyos sa mga plano mo sa buhay?
Kasama ba siya? O gusto mo siyang patayin at ang gusto mo lang ay puro plano mo, hindi kasama ang Diyos sa plano? Mga kapatid, ito yung pagnilayan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, samahan mo kami sa aming mga plano sa buhay. At naway ikaw ang maging sentro ng mga planong ito upang lahat ng mga plano namin, pangarap namin, ay maging ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.